Yun, nabuo na natin mga ka-enbas. Ayun, linagyan na rin natin ng makeup. Ayun oh, para may hahawakan si sir pag nagsuswing, di ba? Para medyo mapi-feel siya ba. Ganyan oh. Yan, di ba? Ayun. Ang akala natin mga ka-enbas, last part na yung part 3, last action natin. Pero hindi pa pala. May ginawa po ako rito para mas tight seal na naman mga ka-enbas. So, alam nyo na, naayos natin ang mga yan. Ang sumunod is dito sa pin naman. Alam ba natin mga ka-erganero o ka-enbas na lumalabas din, mag-backfire dyan. Lumalabas din yung burst leak dyan sa ating butas ng pin. Alam po ba natin mga ka-enbas? Sigurado ako alam nyo yan. May lumalabas din dyan. Not unless kung magaling or maganda yung pagkakadesenyo ng inyong valve system mga ka-enbas. Okay? Ano yung ginawa ko? Papakita natin. Tuloy-tuloy tayo. Pupunta tayo sa whiteboard. Bago lahat, i-check muna natin yung kanyang size. I-measure natin. Nako, hindi matigil-tigil ano mga ka-enbas. Nasa kanya na yata lahat ng problem. Okay. Ang measurement ng kwan nila is 3.07. So nagtingin ako ng pin at tinusok ko na rin dyan. Ito ang sakto sa kanya, butas, sa ginawa na lang butas, 3.14 or 16, 15. Ayun, nasan ka na? 3.14. Ito yung saktong sakto. May magko-comment na naman yan. Sasabihin na naman, ang liit lang ng diferensya. Sinasabi nga yung 0.25, 0.5, malang wala daw. We're playing high pressure mga ka-enbas. High pressure air ang nilalaro natin dito, hindi buga lang ng bibig. Ayan. Ito yung sakto sa butas na ginawa nila. Ito aalog-alog to. Ngayon, papalitan natin, bibigyan natin si sir ng bagong valve pin. At yung sinabi kong gagawin ko dyan, kahit na hindi natin palitan yung ginamit nila, pwede pa rin. Basta yung gagawin natin na proseso sa valve pin niya ay mangyayari. Okay, dalawang option, pwedeng palitan na lang or pwedeng gagawin natin ng paraan yon, or pagagandahin, hindi paraan, pagagandahin natin, I should say pagagandahin natin yung design ng valve sa loob. Dalawang option, or pwedeng pwedeng gumamit ng ito, bagong ito, para saktong-sakto dun. Okay, pero maingat po tayo kasi dito nagkakaproblema tayo mga ka-enbas sa valve block. Dahil dito, ang akala nyo hindi maganda ng play kasi masyado ng malaki or may kamot-kamot na yan, nagkakaroon na tayo ng valve block. Kaya maingat tayo, dapat saktong-sakto yung kanyang diameter, outside diameter sa ID, inside diameter ng ating valve housing. Okay, recap muna natin bago tayo pupunta sa kung anong ginawa ko sa loob. Recap tayo. Sa taas, offset and copa, okay naman yan. Ginawa nating o-ring, offset yung pinakita natin. Grabe, react sila ng react. Okay, pumunta tayo sa baba, nakita natin yung kanyang valve housing, tapos yung swing, yung pagko-combine nila masyadong maluwang. Okay, malaki yung gap as said sa mga previous video natin. Okay, tapos ayun, dahil maliit yung OD na yung valve housing, aalog-alog yung ganyan, yung tatango-tango itong swing mismo, kaya pa every putok yan nagaganya-ganyan. Okay, tapos sunod dyan, last is yung pin, masyadong maluwang ulit. Pero parang ang issue luwang-luwang. Alog-alog, yun ang issue. So ayun, recap lang natin. Nasolusyonan natin pong itong lahat. Isa na lang po ang kulang.
Okay, ito po yung ginawa ko. Dito tayo sa drawing board. Pause muna natin. Yun, nandito na po tayo sa whiteboard. Itong portion, drawing ko na kasi dito yung porte na pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin. Una dyan mga ka-NBAS, sabi natin kanina, dapat hindi maalog to, pin. Kasi dyan nalabas yung burst leak or backfire. Okay? Mula rito, pag nag-open na to, didiretso yung hangin dun sa likuran ng pin. Okay? Yung sabi kong una, dapat yung gap saktong-sakto lang talaga supposed to be. Yung pin hindi masyadong maliit sa butas ni housing mga ka-NBAS. Okay? Napaka simple tip. Simple fix. Palitan yung valve pin. Pwedeng yun na lang ang gagawin mo, yung saktong-sakto na pinakita ko. Pero sabi ko nga sa kanina na pagagandahin po natin yung disenyo ng kanyang valve na original na design ng mga kasamahan natin. Okay. Ano yung ginawa ko? Ito na. Naglagay ako rito. Pumasok yung ganyan. Nagkaroon ng kanal, nagkaroon ng kwan dyan. Nagkaroon ng o naglagay tayo or pinaganda natin yung design, linagyan natin yan ng o-ring. Yun nagkaroon na yan ng o-ring. So red yung o-ring mga ka-NBAS Nilagyan ko ng o-ring yan, binutasan ko, linate ko. Tapos kahit medyo mas maliit konti, kahit medyo maluwang ito, nasisil ni o-ring dyan every putok. Instead na pupunta sa likod yung hangin, masisil ni o-ring dyan, tataas na sila dyan papunta swing hanggang napupunta na yan sa likod ng iyong chamber. Yun yung pangalawa. Una, pwedeng palitan kahit hindi na gawin yan, pwedeng palitan. Sabi ko kanina, pwedeng palitan yung pin ng mas saktong-sakto na para hindi masyadong maluwang yung gap, para hindi aalog masyado itong pin mga ka-NBAS. Pwede yun mga ka-NBAS. Pero nandito na nga po yung kanyang unit. Pagagandahin na natin yung kanyang valve housing. Linagyan na natin ng o-ring dyan. Kahit na yan na yung gamitin niyang original na from nabilhan niya, pwede pa rin. Tapos kahit na gamitin niya yung binigay ko na valve, pwede pa rin. So pwedeng gaganya-ganyan siya ng pin. Pwede siyang magpapalit-palit. O ayan, dalawa yung pwede niyang gawin. Isa yung ginawa ko, ngayon pwede niyang gawin yung dalawa. Nako, di ba? Ayun. Hindi matapos-tapos. Akala natin tapos na po. Pero ayan. Opera natin. Mamaya magte-test na po tayo. Wala na. Hindi na po yan nagbabak tayo. Power upgrades na rin po natin ito mga ka-NBAS. Kaya masyado nang malakas yung buga. Kunting palo na lang yan, sobrang lakas na po niyan. Linagyan ko ng silencer kasi talagang napakalakas po ng putok mga ka-NBAS. Kunting buga lang, sobra. Ayun, okay na. Again, kahabol, ito ay pag-aaral natin, isang pag-aaral para sa ating kapwa erganero, para matuto tayo, malaman natin lahat ng mga dapat malaman, para alam din natin kung ano ang dapat nating ayusin, ano mga course of action na pwede nating gawin later on sa ating unit. Nasa sa atin na po yan kung bibili ka ng bagong o gagawa ka ng or papalitan mo ng bagong swing, bagong tawag nito valve housing, nasa sa atin na yon. Yung course of action na pwede mong gawin,
You have your own free will na gawin kung ano yung mga dapat mong gawin, or pwede mong palitan yung buong unit mo kung gusto mo. Depende sa iyo mga ka-enbas, mga ka-ergan. Ito ay showing lang sa inyo kung ano yung mga defects, ano yung mga naging problem, bakit, ano yung mga possible solution, ano mga pwede nating gawin. Yun ang mahalaga naman dito. Sabay-sabay tayong natututo at sabay-sabay tayong nag-e-enjoy mga ka-enbas sa ating Ergan Adventure. Ayun, thank you!